Ako si Kiao Mir. Ako ang babaeng college graduate na galing sa Luohua Village. Ngayon pipiliin na ang babaeng papasok sa kuweba. Sa baryo, taon-taon, laging may pinipiling isa. Kailangan may isang babaeng nasa tamang edad para maging Luohua girl. Ang mapipili, ipapasok sa Luohua Cave. Makikipag-isang dibdib sa Diyos sa loob ng kuweba. Ipinagbibili na ang Diyos ang papakasalan. Kapag nakalabas ng buhay ang Luohua girl, siya ay magiging pinakagalang-galang na babaeng elder sa baryo. Ang anak na ipapanganak niya kasama ang Diyos ay magiging malusog at maswerte. Ang anak ng Diyos, magdadala ng biyaya sa Luohua Village. Pero ngayong taon, walang gustong pumunta, kahit para makaiwas sa pagpili. Marami ang umaalis ng baryo. Pero ako lang, ang kusang nag-volunteer. Barangay Kapitan. Kiao Mir, kakapasok lang ng kuya mo last year. Ngayong taon, hindi pa dapat ikaw ang sunod. Kapitan, hayaan niyo akong pumunta. Noong nakaraang beses na kinausap ko si Kiao Mir tungkol sa pag-aasawa, 28 taong gulang na siya pero ayaw pa rin mag-asawa. Sabi pa nga niya, malakas daw ang pagnanasa niya. Hindi siya interesado sa karaniwang lalaki. Gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam kapag Diyos ang kapiling. Sige, dahil gusto mo talagang pumunta, samahan ka namin papunta, para makapagsama kayo ng Diyos sa loob ng kuweba. Huwag kang mag-alala, iba ako sa aking kapatid. Pinapangako ko, mapapaligaya ko ang Diyos. At syempre, babalik akong buntis sa anak ng Diyos. Para makasigurado, papaturo kita kay Bao Niyang, para malaman mo ang mga kailangan gawin kapag magsisiping na kayo ng Diyos. Tara, lakad na. Ate, bakit pag pumapasok sa kuweba, yung nagiging asawa ng Diyos ang kakaiba ng sigaw niya? Huwag kang makinig o tumingin. Kapag nahuli tayo dito ni Yunyang, lagot tayo. Bilisan mo, umalis na tayo dito. Mir, bukas papasok ka na sa Luohua Cave para pakasalan ng Diyos. Handa ka na ba? Darating na rin sa wakas. Mir. Nanay, matagal ko nang gustong pakasalan ang Diyos, kaya matagal na akong handa. Huwag muna magmadali. Maybay, kailangan mong sundin ng mahigpit ang mga patakaran sa Luohua Cave para magtagumpay ka na magdalang tao mula sa Diyos. Kasama ko ang dalawang nanay na ito para turuan ka ng tamang paraan sa gabi ng kasal. Sige, pumasok na kayo sa kwarto. Turuan niyo na ako. Una, kailangan ko munang suriin ang katawan mo, Mir, bilang asawa ng Diyos. Kailangan siguradong buo at malinis kang babae. Mir, sabihin mong totoo, talaga ba? Buo ka pa. Naman, Ano itong mga ito? mga sikreto ko ito. Sa mga nagdaang taon, wala pang Luohua girl sa baryo natin na nakabalik ng may anak mula sa Diyos dahil mismong ang mga babae ang may problema. Kaya nga, nagpunta ako sa master para magtanong. Sabi ng master, kailangan ko lang gamitin ang mga ito. Sigurado daw kung ilang anak ang gustuhin ko. Ito. Grabe, sobrang delikado. Marami pa ako nito dito. Kung gusto nyo, kunin nyo lahat. Nako, mas magaling talaga mag-inarte ang isang college graduate. Tama, ganito kagandang bagay. Hindi pa namin nasusubukan.
Mir, noong panahon ko, ako rin ang nakasama ng Diyos sa loob ng kuweba. Naituro ko na sa iyo ang mga patakaran. Yan ang susi para magustuhan ka ng Diyos. Walang dapat baliwalain na hakbang. Kung magkamali ka, panganib ang kapalit sa buhay mo. Nanay, huwag ka nang mag-alala. Sabi ng master ng kapalaran, ang katawan ko ay maswerte sa pagbubuntis. Basta may magtanim, siguradong mamumunga at lalago. Yan din ang dahilan kung bakit ayokong mag-asawa at mawala ng pagkadalisay. Dahil, ang Diyos lang, ang karapat-dapat sa mabuting katawan ko para magbuntis. Ang galing, Mir. Sa hinaharap, sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ng baryo natin. Dalhin nyo na si Mir para maligo at magpalit ng damit. Ito, locator to. Mayor, Makinis ang balat mo, at napakabagay mo bilang asawa ng Diyos. Pero kailangan pa ring suriin ko ang katawan mo, para masiguradong buo ka pa. HMM. nanay, tapos na ba? Ang linis mo talaga. Dito ka na magpalit ng kasuotan pang kasal. Nanay, tama ba to? Maraming lalaki sa paligid. Para lang sa Diyos ang katawan ko. Mga tauhan lang sila ng Diyos na nagche-check. Kapag pumasa ka sa kanila, doon ka lang may karapatang pumasok sa Luwawa Cave. Papasalubungan ng Diyos ng asawa. Tigil.
Sa araw na napakasaya tulad nito, nagpakita ng dugo sa harap ng Diyos, napakaswerte naman. Ito ang anting-anting na ibinigay sa akin ng guro. Pinoprotektahan ako nito at siguradong magiging maayos lahat. Matagal nang nasabi ni guro na malulungkot muna ako ngayon bago sumaya. Ibig sabihin nito, kahit ngayon ay dumudugo ako. Siguradong magiging maayos ang lahat sa honeymoon mamaya. Magkakaroon ako ng anak ng Diyos. Bilang asawa ng Diyos, dapat malinis at inosente ang mga mata, hindi pwedeng tumingin sa mga nilalang sa bundok. Hintayin mong makita mo ang Diyos, saka mo lang pwedeng tanggalin. Talaga bang papasok ka? Sabi raw gwapo at matangkad ang Diyos. Ako, ganito na ang edad ko, pero wala pa akong nararanasan sa isang lalaki. Kiao Mir. At ang kwarto ng Diyos, ang gawaing importante dito sa bayan. Huwag po kayong mag-alala, Kapitan. Ako mismo ang magdadala ng anak ng Diyos. Ang sa Diyos. Kaya pag inaalagaan mo ang Diyos, dapat todo effort ka. Hanggang dito na lang, namin ihahatid. Tanging ang asawa lang ng Diyos, ang pwedeng pumasok sa teritoryo niya. Pumasok ka na mag-isa. Pagbati sa Diyos sa kanyang kasal. Dito na mismo. Ang sikreto ng kuweba ng Luohua, nandito na sa harap ko. Ito na ang Diyos. Nabanggit ko na sa iyo ang lahat ng patakaran. Ito ang susi para makuha mo ang pabor ng Diyos. Walang dapat na maging mali sa kahit anong hakbang. Mukhang para makuha ang sikreto ng kuweba ng Luohua, kailangan ko munang sundin lahat ng sinabi ni Yunyang. Ako si Kiao, babae. 28 taong gulang. Pakiusap Diyos, buksan niyo po ang regalo. Hindi mismong Diyos ang magbubukas ng regalo. Dapat ikaw mismo ang mag-alay ng sarili mo.
Pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang lalaki ko. Kahit hindi gagalaw si Diyos, pero mainit ang katawan niya. Kailangan ikaw ang mismong magpainit din ng katawan mo sa Diyos. Kung hindi, baka mawalan ka ng buhay. Wala pa ring reaksyon kahit ganito na? Diyos, ang init mo. Yakapin mo ako. Pwede ba? Hindi ko inakala na sobrang gwapo mo pala. Kung alam ko lang na ganito pala kaganda ang maging babae ng Diyos. Hindi ko na sana pinatuloy si ate dito. Yung ate ko na inutil. Hindi man lang tumagal ang 3 araw. Namatay na. Pero, huwag kang mag-alala. Magkaiba kami ng ate ko. Kahit anong gawin mo, kaya kong tiisin. Hindi ba sabi ni Yunyang, tigas daw ang katawan ng Diyos? Bakit ngayon? Ang lambot naman hawakan. Yung ate ko, nahawakan mo na ba dati dito? Dito. Yung mga naunang asawa mo ba sa kuweba ng Luohua? Nahawakan na din nila? Na-amaze din ba sila na? Ang galing mo. Gumalaw ka. Pero sabi ni Yunyang, hindi raw talaga gumagalaw ang Diyos. Ang lahat ng nakita ko kanina, hindi yun guni-guni lang. Sa likod ng batong pinto, sigurado may tinatago pa. Diyos, gusto kong makita kung ano ba talaga ang itsura mo sa likod ng maskara. Kielmir. 8. Mir, ito si bayaw mo. Kamusta bayaw? Ako si Wiyonting. Ito ang regalo ko para sa iyo sa unang pagkikita natin. Salamat bayaw. Kielmir. Kayong magkapatid. Pareho ring napunta sa mga kamay ko. Mukhang, hindi ganun kasimple ang kuweba. Kailangan ko pa siyang tanungin ng mas marami. Hindi ka Diyos. Anong Diyos? Dito sa Luohua Village, taon-taon pumipili ng Luohua girl, papasok sa kuweba ng bundok. Gagawing asawa ng Diyos. At makikisama sa gabi ng Diyos. Taga-kolehiyo ka pa naman. Paano naniniwala sa mga ganitong kwento ng multo? Si ate ko din hindi naniwala. Pero pagkatapos niyang pumasok, hindi na siya lumabas. Kasalanan ng ate kong sutil. Kung noong nakaraang taon pa, siya pumasok at nagtagumpay. Matagal nang umasenso ang pamilya namin. Hindi na sana ako kailangan pang pumasok. Mukhang, hindi pa niya ako nakikilala. Sa mga lumabas dito sa loob ng maraming taon, lahat ng naging Luohua girl, nagkaanak. Sa baryo, tinitingala sila ng lahat. Lahat ng benepisyo, may parte sila. Bakit may ganitong tao pa rin naniniwala? Sinasabihan mo akong tanga. Bakit nandito ka rin ngayon? Nag-explore lang ako dito. Hindi ko alam kung sino ang sumapak sa akin. Totoo nga, siya ang Diyos. Ang sikreto ng kuweba ng Luohua. Siguradong may kinalaman kay Kapitan at sa mga tao dito.
Ano bang sikreto ang itinatago mo? Manahimik ka. Talagang ang minamaliit kita. Mabuti na lang at hindi kita minamaliit. Matalino ka. Nakaligtas ka sa napakaraming mata na nagbabantay. Ipasok ang kutsilyo. Sabihin mo, sino ka? Ako ang Diyos. Sa mga nakaraang taon, ang mga babaeng pumasok sa Luohado, saan sila nagpunta? Bago ko sila ilibing, nakaugalian kong hubaran sila ng balat at tanggalan ng buto. Pagkatapos ay dinudurog ko ang mga buto at inihahalo sa laman. Sa loob lang ng 3 buwan, ganap na silang sisisipsipin ng punong ito, kaya pala. Ang tagal ko, ay hindi ko makita ang bangkay ni ate. Kaya pala ang tagal ko, ay hindi ko makita ang bangkay ni ate. Sa lahat ng naririto, mga kababayan at pinagpipitagang matatanda. Salamat sa inyong pagdalo. Sa kasal ng anak kong babae at ng manugang ko, sana ay makakain at makainom kayo ng masarap at maging masaya. Kiao Lan. Narito ako para bumati sa'yo. Kapitan, si Lanner ay nakatakda ng ikasal sa ibang lalaki. Paano siya makakasal muli sa Diyos? Hindi ito naaayon sa patakaran. Kung si Kiao Lan ay magpakasal sa Diyos at makakapanganak ng anak ng Diyos, ang inyong pamilya, Kiao, ay magkakaroon ng walang katapusang karangyan at yaman. Ulyanin ka talaga, hindi ka pa ba natutuwa ng patago? Kiao Lan, swerte ka pa rin. Napili ka ng Diyos. Dali, sumama ka na sa amin sa sasakyan ng kasal at magpakasal na sa Diyos. Kapitan, ako na ang magpapakasal sa Diyos para sa ate ko. Mayor, Hindi. Ang pinili ng Diyos. Palabasin ang lahat. Huwag kayong umalis. Umalis kayo. Dalhin niyo siya. Hindi, kayo. Kayo. Anong ginagawa niyo? 8. Kiao Lan. Bilisan mo, tumawag ka ng pulis. CJ, Tumigil ka. Tatay. 8. Eight. Kiao Lee, ito ang kapalit ng pagharang mo sa kasal ng Diyos. Sige, sige, bugbugin niyo. Duo. Lumaban ka. Mayor. Tatay, malapit na siya. Sen, lumaban ka. Dadalhin kita sa ospital. Mayor. Bilisan mo, tumakas ka. Mag-isa ka lang. Hindi mo sila kayang labanan. Huwag na huwag kang pupunta sa Luohuadong.
Duo. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng Luohwadong? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Sa loob ng kuweba. Tatay. 8. 8. 8. Tigil na ang lahat. Mula ngayon, ang babaeng ito, mabuhay man o mamatay, ako ang magdedesisyon. Ang boses na iyan. Bakit ang pamilyar? 8. Ipaghihiganti ko kayong lahat. Tatay. 8. Sa wakas ay maipaghihiganti ko na kayo. Ikaw lang. Ano nang magagawa mo sa akin? Naaalala ko ang boses ng lalaking yon. Parehong-pareho sa boses mo. Magbayad ka ng buhay mo para sa ate ko. Hindi ko akalain na may kakayahan ka pa rin. Pero ano naman ngayon? Hindi ka pa rin ba magiging isda sa ilalim ng aking kutsilyo? Nilagyan ko ng matinding lason. Ang aking mga labi at ang aking katawan. Ano nang sabi mo? Nalason ka. Sabihin mo, nasaan ang ate ko at sino ang Diyos sa kuweba? Mas mabuti pang huwag kang magbalak ng kung ano-anong kalokohan. Kung hindi, may libo-libo akong paraan para patayin ka. Eight. Nasa loob ang ate ko. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang tunay na Diyos ng Luohwadong? Buksan mo ang kabaong na ito. Ang lahat ng sikreto ng Luohwadong ay narito sa loob. Maglakas loob ka ba o hindi? Ikaw. Buksan mo ito kasama ako. Narinig ko na adik ka raw sa ganyang mga bagay. Palagi mong gustong tikman ang lahat ng lalaki sa buong paligid. Kami, ilan sa amin, ang pinakamatitipuno na lalaki sa baryo. Siguradong kayang-kaya ka naming paligayahin. Alam mo ba kung bakit? Lahat ng mga babaeng pumapasok sa yungib na yon, hindi tumatagal ng 3 araw sa kamay ng Diyos. Malalaman mo na agad yan. Kanina, imahinasyon ko lang ba yun? Lahat ng ito ay mga litrato ng mga babaeng pinili. Bakit wala rito ang ate ko? Nasaan ang ate ko? Buhay pa ba ang ate ko? Nasaan ang ate ko? Gusto mong malaman, di ba? Pwede mo siyang tanungin pag sumunod ka sa kanya. Kuya, anong nangyari? Ni isang babae, hindi mo na kayang tapatan. Tulong, itayo mo ako. Kuya, ito. Saglit lang kaming uminom ng mga tropa. Bakit ganyan ang itsura mo? Nilason niya ako. Kuya, nasaan ang babaeng Moldita na yon?
Sabi niya, nasa likod ng kabaong siya. Bakit ka pa natutulala dyan? Sunggaban mo na. Tayo. Aba, palaban ka rin pala. Nasaan ang lunas? Sige nga, sabihin mo. Ang lunas, nasa manggas ng baro ko pang kasal. Kuya, Kuya, grabe, pinagtripan tayo ng babaeng yan. Ako mismo ang magpaparusa sa kanya ng ayos. Mga kuya, aminado akong nagkamali ako. Ganito na ang lagay ko. Pwede ba, bago ako mamatay, matupad ko kahit isang hiling? Pasensya na po. pausapin niyo siya. Bata pa lang ako, may isang pangarap na ako. Gusto ko sana magpasakop sa isang lalaking parang Diyos, malakas at magiting. Ibibigay ko ang una kong karanasan sa kanya. Gusto ko yung mga katulad mong mapangaki. Hoy, pumila kayo ng maayos. Mamaya ha, ako muna. Bakit ako ang pangalawa? Huwag kayong mag-ingay, mamaya magtulungan tayo. Ha ha ha! Ah, Ano to? bakit may pampasabog sa kuweba? Bilis Sem, pumunta sa kuweba. Huwag pabayaan na malaman ng babae. Ang sikreto ng kuweba. Tara. Ah, Hoy, ganda. Paano napunta rito ang pampasabog? Hindi ba't tinsak ka namin noong hinanap ang dala mo? Paano mo nadala papasok ng bundok ang pampasabog? madali lang naman. Itinago ko lang sa tiyan ko. Imposible. Sinuri namin buong katawan mo, walang pwedeng pagtaguan. At saka, nagpalit ka ng damit. Sa harap ng maraming tao, paanong naipasok mo ang kutsilyo rito? Ibubunyag ko sa lahat ang mga kasalanan nyo. Ano to, bagong labas na survival live stream? Nagsushoot ba sila ng kidnap scene? Anong balak gawin ng babaeng to? Ako si Kiao Mir, galing sa lungsod ng Yunhai. Nagtapos sa unang universidad na pangpulis. Congratulations kay Kiao Mir, na 4 na beses sunod na kampiyon sa martial arts competition. Yang 4 na nasa ibaba, puro basura. Pinagsabwatayan ninyo ng kapitan ng baryo, gamit ang pangalan ng Diyos para sa kasal. Pinahamak nyo ang ate ko, at pinatay ang tatay ko. Kusa akong pumiling maging piniling babae, para makapasok sa yungib. Ibunyag ang mga kasinungalingan ninyo, at ipakita sa lahat ang mga krimen ninyo. Ibubunyag ko ang mga kasalanan ninyo sa publiko. Sa dami ng taon na lumipas, tuwing hating gabi, habang walang bantay, palihim akong pumapasok sa kuweba at naglalagay ng kaunting pampasabog. Hanggang sa makaipon ng sapat na dami. At kahapon din, nagkunwari akong nadapa para masugatan ang kamay ko. Iniwan ko yung dugo para magsilbing palatandaan sa mga pulis na pupunta sa likod. Akala mo maluloko mo kami sa mga paandar mong ganyan? Anong ibig mong sabihin? Ang kapitan ng baryo, matapos kang ihatid sa bungad ng kuweba, nakita niya sa pagbaba yung bakas ng dugo, kaya pinaalis at nilinis lahat. Kiao Mir, kahit mag-report ka, hindi ka mahahanap ng pulis. Itong baryo na to, sikretong basihan namin. To ng daan-daang taon. Tama. Walang sino mang makakawasak ng base namin. Sinasabi ko sa iyo, papunta na ang kapitan at ang mga tao niya. Tumigil ka. Kiao Mir, wala nang darating na tagapagligtas para sa'yo. Kung gusto niyong mabuhay,
Dalhin mo ako sa loob ng kuweba. Ipakita ang sikreto nyo sa lahat ng tao sa internet. Kung hindi, Ako ang, panaginip mo lang yan. Kung marunong kayo makiramdam, palayain nyo na kami ngayon. mga hayop kayo. Alam nyo ba kung anong pakiramdam ng nagbabayad ng buhay para sa pinatay? Hindi mo kami pwedeng patayin. Pag pinatay mo kami, labag ka rin sa batas. Ang sinapit ninyo ngayon, wala iyan sa katiting ng mga kasalanang ginawa nyo. Ikaw na sunod. Tingnan nga natin kung sino ka talaga sa likod ng maskarang yan. Huwag mo akong patayin, maawa ka. Pwede kitang dalhin sa pagbukas ng pader. Lahat ng sikreto sa loob ng kuweba. Malalaman mo na ngayon. Alam mo na hindi ka pwedeng magloko. Tara na. Bilasan natin. Naglalakas loob si Kiao Mir. Pinipigilan ang pinagkakakitaan natin. Hindi natin siya papalagpasin. Tara. Ang loohwadong pala, lahat ng sikreto ay nakatago rito. Ano ang nakakulong dito? Huwag mong sabihing mga loohwa din sila. Mga loohwa din nga. Huwag mo akong patayin. 8. Ikaw si ate. 8. Buhay ka pa. Tingnan mo ako. Si Mir 2. 8. Mayor. Hindi ko inakala na dito pa kita makikita. Paano ka nakapasok? Ginawa ka rin bang luwawano? 8. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Ilabas muna kita. Mayor. Lahat sila ay mga luwawano na dinadala rito taon-taon. Pati na rin ang mga babaeng biniktima ng human trafficking. Ililigtas mo sila. Mukhang sa mga taong ito, ang kapitan at ang mga kasama niya ay nag-imbento ng kasinungalingan tungkol sa pagpapakasal ng Diyos para lang ikulong kayo at masatisfy ang kanilang masasamang pagnanasa. Pakiusap. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan para mailabas kayo rito. Paniwalaan mo ako, ate. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ang kutsilyo. Nagmamalaki ka, ha? Sa kamay ko pa rin ang bagsak mo. Balita ko, malaki raw ang pagnanasa mo riyan. Gusto mong subukan ng isang Diyos? Ngayon din ay bibigyan kita ng kasiyahan. Balita ko, malaki raw ang pagnanasa mo riyan. Gusto mong subukan ng isang Diyos? Ngayon din ay bibigyan kita ng kasiyahan. Nagpapakamatay ka. Mayor. Pakiusap ko sa'yo. Palayain mo siya. Patayin mo na lang ako. Pakawalan mo si Mayor. Pakiusap ko sa iyo. Palayain mo siya. Gusto mo akong patayin, ikaw lang. Kiao Mayor. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Kung ayaw mong mamatay ang ate mo, ibaba mo ang kutsilyo mo. Huwag mong saktan ang ate ko. Mayor. Huwag. Mayor. Nakpin siya. Kiao Mayor, talagang minamaliit pala kita. Patayin ninyo ako. Hindi rin kayo makakatakas. Paparating na ang mga pulis.
Sa tingin mo, Yang, konting dugo na ibinuhos mo sa daan ng bundok ay matagal ko nang ipinatanggal yan. Doon lang sa harap. Bilisan nyo. Sayang naman ang napakalambot na katawan na yan. Napakahinayang kung papatayin ngayon. Sa inyo na ang babaeng to. Bago siya mamatay, paglaruan niyo muna siya ng husto. Huwag mo akong galawin. Kapag ginalaw mo pa ako, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Subukan mo. Huwag. Ayoko. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Huwag kayong gumalaw. Binibining Kiyaw. Salamat sa pagod mo. Hindi mo inalintana ang sarili mong kaligtasan para makapasok sa sitwasyon. At sa wakas, natulungan mo kaming malutas ang pinakamalaking kaso ng human trafficking ng mga babae sa Yuncheng. Tungkulin ko lang yan. Lanlan. Mayor. 8. Kahit na sino pa ang nasa likod ng maskara. Kailangan kong malaman ang totoo. Ikaw nga, bakit mo ginawa to? Napakamahal ng ate ko sa'yo. Bakit mo siya pinahamak? Tao ka pa ba? Hayop ka. Ang mga babae ay likas na, laruan lang ng mga lalaki, hindi ba? Siya mismo ang tanga, dahil kailangan pa niyang magsumbong sa pulis. Kaya ako naging malupit sa kanya. Ikaw. At kayong lahat. Pinatay ninyo ang napakaraming dalagang nasa kasagsagan ng kanilang buhay. Talagang napakasama ng ginawa ninyo, hindi na kayo mapapatawad. Dalhin sila. Mayor, Lanlan. Ayos lang ba kayo? Yun iyan. Yun iyan. Ikaw ang nagdala ng mga awtoridad sa bundok. Lanlan. Mabuti at ligtas ka, ang galing. Ang lahat ng to ay planado ni Mayor. Sa wakas, nailigtas ka na namin. 8. Sa pagkakataong ito, malaki ang utang na loob natin kay Yunian. Dito sa akin, marami pang iba. Ang mga Diyos lang, ang karapat-dapat sa aking katawan na madaling magbuntis. Mayor. Noong panahon na nakikipagtalik si inay sa Diyos. Mir. Noong araw na ipinanganak ka, ako ang kasama mong pumunta sa ospital. Naalala ko sabi ng doktor, na ipinanganak kang walang matris, hindi ka pwedeng magkaanak. Kaya naman, noong sinabi mo, na swerte ka sa pagbubuntis. Alam ko na agad, na may plano ka, Yuni ang. Sa dami ng taon na lumipas, nakita mo kung paano pinapadala rito ang mga babae sa baryo para pahirapan. Bakit hindi ka lumaban? Paano ba ako lalaban? Noon, lumaban na ako. Pero tinadyakan pa rin ako ng mga hayop na yun. Kinuha pa nila ang anak ko. Kung hindi ko sila tinulungan, baka patayin nila ang anak ko. Kapitan, pakiusap ko po sa inyo, palayain nyo na kami ng anak ko. Huwag nyo pong kunin ang anak ko. Dali nyo siya palayo sa akin. Ihiwalay nyo ang anak ko. Huwag naman po, Kapitan, anak ko. Kapitan, anak ko. Anak. Huwag kang umalis, anak ko.
Lanan. Pasensya ka na. Yunyang. Hindi ikaw ang dapat sisihin. Ang mga hayop na iyan ang may kasalanan. Junior, samahan nyo na rin kami. Mga demonyo, ang klase ng mga tao na to dapat pinapatay. Tahimik. Isang taon na ang nakalipas. Ang kapitan ng Luohua Barangay, si Luwei, ginamit ang pangalan ng kasal sa Diyos para puwersahang dalhin ang ate kong si Kiaolan sa bundok. Nagbebenta sila ng mga babae. Nagpapatakbo ng iligal na prostitusyon hanggang maubos ang lahat ng lakas ng bawat babae. Luwei, sabihin mo na ang totoo. 20 taon na ang nakaraan, noong bata pa ako. May napakabigat akong kasalanan. Noong 20 ako, nagustuhan ko ang pinakamagandang babae sa baryo, si Xiaofang. Pero ang mga magulang niya, ayaw sa akin kasi isa akong pasaway, Xiaofang. Anong ginagawa mo? Xiaofang, matagal na kita gusto. Sana sumama ka na sa akin. Sino ka ba? Tulungan niyo ako. Hindi pumayag ang mga magulang niya na ipakasal siya sa akin. Kaya, naisip ko na gawing tapos na ang lahat. Xiaofang, sana tanggapin mo na ako, Xiaofang. Xiaofang. Xiaofang, magising ka naman, Xiaofang. Dahil sa pagpapakamatay ni Xiaofang, sobrang takot ko noon. Pero pinilit kong itago ang bangkay niya. Noong lasing ako isang gabi, nagyabang ako sa mga pasaway sa baryo. Tsaka namin naisip ang paraan ng pagkakakitaan. Ginawa pa namin ang mga kwento tungkol sa kuweba ng Luohua. Pagkatapos, tuwing may pagkakataon, nagdadala kami ng babaeng aakyat sa bundok para abusuhin. Pero niloloko namin ng mga tao sa baryo na pinakasal siya sa Diyos. Pagkatapos, ibinenta pa namin ang mga babaeng nadala sa bundok. Ginamit namin ang kita sa pagpapatayo ng mga bahay sa baryo. Sa tagal, tumaas ang respeto ng mga tao sa akin. Hanggang naging kapitan ako. Ginawa kong tradisyon sa Luohua Cave ang kasal sa Diyos. Si Luwei ay sinadyang pumatay ng tao at nagbenta ng mga babae. Hinito lang mamatay. Magaling. Tama lang yan. Wu Yunting. Alam mo naman, natrap ito para magbenta ng mga babae. Di ba gusto mong pakasalan ang ate ko? Bakit kailangan mo pang dayain siya para mapasama sa kuweba? Noong una kong makita, si Kiaolan. Alam kong dumating na ang biktima ko. Lanan, medyo malayo ang probinsya ko. Salamat at sinamahan mo ako dito. Ayos lang. Basta kasama kita, kahit saan. Pupuntahan ko. Yunting. Taga-Luohua Barangay ka pala. Oo, Nga, bakit? Ako mismo taga-Barangay Luohua. Sakto naman. Pero dati, hindi pa kita nakita, kahit kailan sa barangay. Dahil matagal na akong nag-aral sa syudad. Ganun pala. Tatawagan ko na lang ang kapatid ko, para sunduin tayo. Sakto, nasa barangay din siya ngayon. Plano ko sanang ibenta si Kiaolan sa loob ng kuweba sa Luohua. Pero hindi ko inasahan na si Kiaolan pala ay taga Luohua Barangay din. Kaya napilitan akong mag-isip ng bagong plano. Nakipag-usap kami ng kapitan. Gagawin naming bagong Luohua girl si Kiaolan. Papasok sa kuweba at ikakasal sa Diyos. At ako mismo ang magiging Diyos sa gabing yon. Lanan, Yunting. Bakit ikaw? Lanan, may sasabihin ako sa'yo. Ako ang Diyos ng Luohua Cave. Ano? Isang pabor lang ang gusto ko sa'yo. Mula ngayon, ikaw ang magiging isi ko sa labas. Tulungan mo akong dayain ang mga babae sa labas, para madala dito sa bundok. Hindi pwede. Wu Yunting.
Bakit naging ganito ka na? Aminado kang gumagawa ng krimen. Isusumbong kita sa pulis. Hindi ko nahahayaang madagdagan pa ang kasalanan mo. Ayaw mo nang tumulong, pues tatawagin ko na ang mga kasama ko. Lumabas na kayo. Ayan na sila. Mga babaeng hindi marunong sumunod, turuan nyo ng tama hanggang matuto. Wu Yunting. Pinakamasamang bagay na nagawa ko sa buhay ko ay ang minahal kita noon. Si Wu Yunting ay nagbenta ng mga babae at nagtangkang pumatay, hinatulan ng kamatayan. Ayos. Tama lang. Congratulations, Junior. Nalutas mo ang malaking kaso at ginawaran ka ng National First Class Award.